Hallelujah! Amen! Good morning, church! Morning! Hallelujah! Sumigaw ng hallelujah ang lahat ng minamahal ng Panginoon. Hallelujah! Amen! Sabi sa salita sa 1 John 4 verse 19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen! Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Mahal na mahal ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin, Panginoon. Kaya kami nandito sa umagang ito. Amen. Tunay na walang ibang Diyos na tulad mo. Hallelujah. Ikaw lamang aming pupurihin. Ikaw lamang aming sasambahin sa umagang ito. Ikaw ang number one sa aming buhay, Panginoon. Amen. Hallelujah. Nothing is impossible.
Diyos lang tayo nagtitiwala, sa Kanya tayo maniniwala. Amen! And so sing, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Oh, I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. yes, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Oh, I believe. I believe, I believe. One more time, I believe. I believe, I believe. Oh, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in Oh, we believe in you, oh God. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, nothing is impossible to you, oh God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na kami ay makakapagbago dahil sa iyo, dahil walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, salamat. Kami ay nakakapagbago, nakakapuri, at nakakapagpasalamat sa iyo. Thank you, Jesus. Holy Spirit, more of your presence. Take me as I am, use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your spirit, move in your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you, Jesus, my Lord. I sing, I lift my voice, I lift my voice to sing you praise. No matter what life may bring my way, I know that you are the God of my life. You are the one who holds it all. I lift my hands to worship you. Nowhere to find a love so true. I know that you are the God of my life. Jesus, I am
Sabihin mo sa Kanya lahat na nilalaman ng iyong puso. Humingi ka ng tulong sa Kanya dahil hindi natin ito kaya ng tayo lang. Ang ating Ama ay lagi nandito. Hindi niya tayo iniwan ni pinabayaan kailanman. Siya lang ang makakatulong sa atin. Siya lang ang makakapagpabago sa atin. Come and change us, oh God. Hallelujah. Just give a minute. Come on, just talk to Him. Just talk to Him. Your presence. Napakasarap, Panginoon, na ulit-muli maranasan ka namin sa aming buhay. Napakasarap na maranasan namin ang iyong pag-ibig. Nandito kami lahat dahil una mo kaming inibig. Dahil meron kang ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Kaya salamat, 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 Panginoon. Presence, take me as I am. Take me as I am. Use me as
Hello? Yan. Good morning, church! Morning. Hi. Thank you, worship team. O isang good morning naman dyan, masigabong morning. Good morning! Ayan. Thank you po, worship team. So, ang presensya at kapangyarihan ng Panginoon ay nasa atin ngayon. Sobrang blessed tayo today. Pwede po bang palakpakan natin ulit ang ating Panginoon? Ayan. So, we are done with our praise and worship. It's time for our announcements po and updates. But before everything else, I would like to introduce myself. Wow, English. Ako nga po pala si Sister Alvi. So, ang inyong MC for today. So, I would like to welcome po all the attenders online and na nandito po sa sanctuary. So, yung mga naka-attend po today dito sa ating sanctuary, yung ating mga newcomers, I would like to call Mablen Pabrua. Hello po. Welcome po. Pamangkin po siya ni Sis Christy and Dr. Grace Santillan. Welcome po. And Patrick James Santillan. Ayan, mga friends po nila Sis Sai. And church, welcome naman po natin sila. Ayan. Welcome po sa Christ Life Church. So, for the announcement po, this coming week po, we will have a fellowship po sa Baclaran. This coming Tuesday, April 15. Ang ating mag-share po dyan ng Word of God ay si Brother Paul. Ayan. So, sa lahat po ng gustong maka-attend, mag-approach lang po kila Sis Flossie for the address. So, for our midweek po, midweek service, this coming April 16, that's Wednesday, 6 p.m. po online, dito po sa Sanctuary. Ang mag-share po ng Word of God is si Pastor Noel. So, dun po sa mga gustong maka-attend, punta lang po ng Sanctuary, tsaka kubuha lang po tayo ng Zoom link kay Sis Jean. Ayan, para naman po sa ating music lesson orientation, this will be held on April 19. So, Saturday, 10 a.m. Itong music lesson natin, sa lahat po ng nakaregister at gustong sumali, kailangan pong umattend ng orientation. Please join this coming April April 19. Ayan. Yung mga makakasali lang po ng orientation, ang pwedeng maka-attend ng ating music lessons. So, punta po tayo sa orientation. If ever po hindi kayo makaka-attend ng orientation at gusto niyong sumali sa music lesson, pa-inform lang po si Sis Lay or si Brother DJ. For our water baptism naman po, this will be held on April 20. So that's Sunday. So doon po sa mga gustong magpa-register at hindi pa naka-register, pwede pa po tayong humabol. So meron po tayong list. Kung sino pa po yung humabol, ma-approach lang po kay Sis Jean. Yung water baptism po natin gaganapin sa 316, Sis Jean, 316 to? 316 Resort. Dito po yan sa may Bacoor, Cavite. So meron daan lang yan dito sa BF Homes. Malapit lang din yan sa All Homes, Bacoor. Ayan. Pwede naman pong i-waste din yung ating location. So sa mga gusto pa pong magpa-list for the water baptism, may oras pa po tayo. So para naman po sa mga ministry heads, meron po kayong quick meeting today after church. Tapos this coming week, magkakaroon din po ng Zoom meeting with Pastor Noel and Pastora Michelle.
And for the children's ministry po, yung mga teachers natin, magkakaroon po ng quick meeting. Sabi po ni Sis Rain, quick meeting lang to. Parang budol yung quick meeting. Anyway, so it's time na po for our tithes and offering. So excited na ba ang lahat? Yan, tama. So allow me to read po a Bible verse. 2 Corinthians 9:10. So, ang nasasabi po dito ay, now, he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply the increase of your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. So, quick lang po, mabilis na explanation. So, this verse emphasizes God's provision and the importance of generosity, promising that giving will lead to increase of resources and greater harvest of good deeds. So, itaas po natin yung ating mga kaloob and let us pray for our offerings po. Heavenly Father, thank you for your abundant blessings in our life. All that we have comes from you, and we are grateful. Today, we bring our tithes and offering before you, not out of obligation, but out of love, obedience, and gratitude. We honor you with this gift, acknowledging that you are our provider and sustainer. We pray that you use this for the advancement of your kingdom, to bless others, and to bring glory to your name. Multiply these resources, Lord, and guide those who manage them to use them wisely and faithfully. We trust in your promises that as we give, it shall be given to us, pressed down, shaking together, and running over. Bless the work of our hands and continue to provide for all our needs according to your riches in glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, ushers, pwede na po tayong... Ayan. So, for our word po na mag-share today, I would like to introduce a very good friend of Pastor Noel. He is the senior pastor of TLGC Giginto, Bulacan. He is also a life coach at Giginto, Bulacan NGOs, outreach pastor of the Life Giver Church, Hermosa, Bataan, and residence pastor of the Life Giver Church, Bulacan. So let us all welcome Pastor Benedict Pastrana. Lord. Praise God. Good morning po sa inyong lahat. Yan. First time ko po makapag-preach dito eh. Isa sa kabila pa no. Salamat po sa Panginoon at maganda po kayo sa umagang ito. At gwapong-gwapo naman po ako sa inyong harapan. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa kanyang pag-iingat. Medyo malapit lang po yung pinanggalingan ko eh. Sa Giginto, Bulacan. Kumbaga, masarap po mag-drive eh. Malamig-lamig ang panahon. Salamat po sa Lord. Yan. So after po nito, tuloy-tuloy na po tayo para po sa ating breaking of the bread or communion. Salamat po sa ating mga kapatid na nanonood kay Pastor Noel at Pastora Michelle na nasa Canada ngayon. Yan, pag-uwi nyo, dala nyo ako ng snow. Dati pumunta kami ng Korea. Sabi ko, gusto ko makakita ng snow. Kaya lang pagdating namin, spring na eh. Wala nang snow. Praise God. Handa na po kayong makinig. Yan. Ko na sa akin pala yung clickers.
Salamat po sa Panginoon. Yan. Ready na ba? Okay na? Yan, praise God. So yung ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay basahin po natin from the book of Romans sa chapter 8 verses 9 to 11. Basahin ko po sa New King James Version at pwede nyo pong sabay na lang dito po sa ating pong slide. So Romans chapter 8 verses 9 to 11. Sabi niya rito sa verse 9, "But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his." And then in verse 10, sabi niya, "And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness." And then in verse 11, "But if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he will raise Christ, who raised Christ from the dead, will also give life to you, to your mortal bodies, through His Spirit who dwells in you." Tayo po ay sandaling manalangin sa umagang ito. Aming Diyos, salamat sapagkat sa iyo pong kabutihan, sa iyo pong biyaya, kaya kami nakakapagpatuloy. At hayaan mo, O Diyos, na sa umagang ito, na patuloy po kami mapagpala ng iyong pong banal na salita. At patuloy na maunawaan po namin, O Diyos, ang iyong pong napakadakila, napakabuting layunin sa aming pong mga buhay. At patuloy na ang bawat oras at sandali ay aming ipinagkakatiwala sa malayang pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Muli aming Ama sa langit, ang kapurihan ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito pong aming panalangin. Amen. Praise God. So, ang Diyos ang siyang patuloy na magpala sa kanya pong salita. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay pamamagatan natin na our position in Christ. Alam niyo po, isa sa mahalagang pundasyon ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano ay maunawaan natin ano ba ang ating posisyon o ano ang ating identity bilang isang mananampalataya. Kasi yan po ang magpapatatag at magpapalago sa ating buhay spiritual. Yan. Sabi niya rito, knowing your position in Christ. Ang gusali ay pinatatatag ng isang matibay na pundasyon. Ang foundation ang nagdidetermine kung gaano kataas ang gusaling itatayo at ito rin ang nagdidetermine ng tibay at ng lawak nito. Kapag mahina ang foundation, kahit gaano kaganda ang gusaling itinayo o building na itinayo, hindi ito matibay. Babagsak ito. Ganon din sa ating buhay spiritual. Mahalaga na maunawaan natin ang pundasyon ng ating pananampalataya. At ano ba ang ating katatayuan bilang isang mananampalataya kay Kristo Jesus? No, bilang isang Kristiyano na lumalakad sa patnubay ng banal na Espiritu Santo. Ang ating buhay Kristiyano, hindi lang yung naligtas ka, dadalo ka every Sunday, uupo ka dyan, pag-offering, magbibigay ka na, pag-uwian, uwian na. And then balik sa trabaho. Pagkatapos, araw ng linggo, dadalo uli. Hindi lang po umiikot ang ating buhay pananampalataya sa pang-araw-araw na pamumuhay na napapractice lang natin ang ating pagiging Kristiyano kapag araw ng linggo. At pag dumadaan na tayo sa mga struggle ng buhay, ay nakakalimutan na natin yung salita ng Diyos. Ang mas naaalala natin yung ating problema. Ang mas na-meditate natin yung problemang kinakaharap natin na hindi tayo pinatutulog araw at gabi o gabi-gabi. Kasi may natutulog ng araw eh. Hindi makatulog ng gabi, natutulog sa araw. Hindi ka na nga makatulog sa araw, di ka pa rin makatulog sa gabi. No, pag marami kang problema, tignan nyo, pag marami kang problema, hindi ka makatulog.
Bago ka matulog, naalala mo yung problema mo. Paggising mo, ang naalala mo kaagad problema mo. Habang nagtatrabaho ka, may ginagawa ka, ang naalala mo pa rin problema mo. Alam niyo ba, kapag lagi ang problema ang ating nakikita, kapag lagi ang problema ang ating naaalala, darating ang time na magdududa ka sa kakayahan ng Diyos. Kasi mas nakikita mo yung laki ng problema kaysa nakikita natin yung kalakihan ng Diyos. Hindi natin nakikita kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin nung tayo ay makipag-isa sa Kanya at ano yung posisyon na meron tayo ngayon kay Kristo Jesus. Mahalaga na maunawaan natin yung posisyon natin kay Kristo. Ano ba meron tayo ngayon kay Kristo? So para mas maunawaan natin yan, pag-aralan natin ito. Basahin muna natin to. Sabi niya rito, our position in Christ is our legal standing with God. Kumbaga, ito yung ating katatayuan sa harapan ng Diyos. Kung hindi mo alam kung ano ang iyong identity, kung sino ka sa harapan ng Diyos, matatakot kang lumapit sa Diyos. Lalo na kapag dumating ka sa point na nahulog ka sa pagkakasala. Alam ba, maraming Kristiyano na kapag nakagawa ng mali, ayaw nang pumunta ng simbahan. Nahihiya tayo mag-church. No, dami-daming problema, tapos sa halip na magtiwala ka sa Diyos, mas nagtiwala ka pa sa ibang tao, tas nabigo ka. At dahil nabigo ka, parang pati ang simbahan apektado. Mas ayaw na nating dumalo ng church, ayaw na nating mag-pray, kasi hirap na hirap tayo sa ating mga nararanasan. At dumating ang time na nahihiya ka na pumunta sa Panginoon, nahihiya ka nang lumapit sa Diyos. Kasi nga, mas nagtitiwala ka sa ibang tao kaysa sa Diyos. Alam po, mahalaga, ano ba meron tayo ngayon nung tayo makipag-isa kay Kristo? At sino tayo noon nung tayo hindi pa nakipag-isa kay Kristo? Ito yung pag-usapan natin. Our position before we knew Christ. Nung tayo ay hindi pa naboborn again. Ano ba tayo noon? Saan tayo nakaposisyon noon? Una, nung tayo ay hindi pa naboborn again, our position is in Adam. Doon tayo nakaposisyon. Mamaya, madadaanan natin yan, yung mga verses na mababasa natin sa Book of Romans. Actually, magandang pag-aralan itong talatang ito kasi sabi ni Pastor Noel, yan ang aming, ito atang ano nyo ngayon, no? For the month of April. Pinuyat ako ng topic na ito eh. Sabi ko, minaka-prepare ako, nag-message sa Pastor Noel. Pastor, yan ang ano, dyan mo na rin kunin. Sabi ko, praise the Lord. Pero actually, nababasa ko na yan eh. Yung Book of Romans na yan, so binabalikan ko ulit. Maganda kasing usapin to, lalo pagdating sa ating identity. Pero para maunawaan natin, ano bang identity meron tayo ngayon nung tayo ma-born again, ano ba tayo noon nung wala pa tayo kay Kristo? So, our position before we knew Christ, our position is in Adam. Tayo ay nakaposisyon kay Adan. At dahil tayo ay nakaposisyon kay Adam, we are spiritually dead. Patay tayo spiritually. Kaya wala tayong alam pagdating sa mga bagay na spiritual. Kaya kapag ang isang tao hindi pa naboborn again, kaya sharean mo yun ang sharean ng gospel, hindi niya maunawaan yon. Kasi hindi pa bukas ang kanyang kaisipan. Patay pa siya pagdating sa mga spiritual na bagay. Nung magkasala si Adam and Eve sa Garden of Eden, yung resulta ng kamatayan na yan, dahil sa kanilang pagsuway ay dumating sa lahat ng tao. Minana natin. Kaya nung tayo ay hindi pa nakipag-isa kay Kristo, patay tayo spiritually. Kaya kahit mag-pray ka na mag-pray, kung hindi ka pa naboborn again, yung panalangin mo hindi matatanggap. Hindi aabot sa pamantayan ng Diyos. Mamaya maunawaan natin. And then next, enslaved in sin. Hindi ka lang patay spiritually, alipin ka pa ng kasalanan. Ang kasalanan ang may control sa iyo. Ang kasalanan ang nagahari sa buhay mo. Ang isang ibig sabihin ng sin ay missing the mark. Sablay. Kaya ang taong nasa ilalim ng kasalanan, kahit alam niya kung ano ang batas, alam niya kung ano ang kalooban ng Diyos, hindi niya magawa. Sinasabi ng batas, huwag kang magnanakaw. Anong ginawa ng tao? Nagnakaw, sumablay. Lahat ng nakaposisyon kay Adam, sablay ang buhay. Sila yung hari ng sablay.
Sabi ng salita ng Diyos, huwag kang papatay. Anong ginawa ng tao? Pumatay, sumablay. Sabi ng salita ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina. Anong ginawa ng tao? Hindi iginalang ang kanyang ama't ina. So sumablay. Ang sabi ng salita ng Diyos, parangalan mo ang pangalan ng Diyos. Anong ginawa ng tao? Sa halip na ang Diyos ang parangalan, iba ang pinarangalan. Alam nila na kasalanan ng mangalo niya, alam nila na kasalanan ng makiapid, pero patuloy pa rin na gumagawa ng kasalanan. Bakit? Kasi alipin tayo ng kasalanan. Bilanggo tayo ng kasalanan. Kahit alam mo kung ano ang kalooban ng Diyos, hindi mo magawa. Kasi nakagapos ka sa kasalanan. At ang may kontrol sa iyo, walang iba kundi ang diablo. Dahil nasa ilalim ka ng posisyon ni Adam. Naunawaan niyo po? Kaya, mahalaga sa isang tao na magkaroon siya ng personal encounter sa Panginoon. Kahit na malaman mo na merong Diyos, hanggat nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng kasalanan, hindi sasapat yon. Kaya nga may binanggit sa Romans chapter 3 verse 23, anong sabi roon? Ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Tignan nyo, merong pamantayan ng Diyos. Meron siyang standard. Sabi niya, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yung salitang glory doon, ang ginamit sa Greek ay doxa. God is standard of excellence. Ang taas ng pamantayan ng Diyos, no? Sabi ng Bible, ang tao na bumagsak. Ito ang batas, ito ang tao. Paano mo aabutin yon? Ang kasalanan, missing the mark. Sasablay ka. Ahatakin ka ng kasalanan palayo sa Diyos. Hatakin ka ng kasalanan na gumawa ng mali. Kaya nga sa Romans, pag binasa niyo yung Book of Romans, may sinabi si Pablo doon sa chapter 7, alam ko ang kautusan, nalulugod ako sa kautusan, pero hindi ko magawa. Yung mabuti na dapat kong gawin, hindi ko magawa. Ano sabi ni Paul? Kasi may nalaman ako na mayroong kasalanan sa loob ng aking pagkatao. And then next, walk according to the flesh. Mamaya mas maintindihan natin yung flesh na yan. No, nabubuhay tayo ayon sa laman. Minsan yung salitang lust of the flesh, ang ginagamit diyan ay nature of sin. Kalikasan ng kasalanan. So dahil tayo ay nakaposisyon dati kay Adan, patay ka na sa kasalanan, alipin ka pa ng kasalanan, at namumuhay ka ayon sa pita ng laman. At ang laman ay laban o kontra sa ninanasa ng Espiritu. Magkalaban yan. Mamaya mapag-uusapan natin yung passion and desire of the flesh. And then, condemn. Dahil nasa ilalim ka ng kasalanan, alipin ka ng kasalanan, lumalabag ka sa utos ng Diyos, nasa ilalim ka ng parusa. Pag may batas, may paglabag. Pag may paglabag, may parusa. Ang batas ng Diyos ay makatarungan. At dahil ang batas ng Diyos ay makatarungan, iginagawad ng batas ang katarungan sa taong nagkasala at para sa naagrabyado. Ang Diyos ang naagrabyado. Pag pinag-usapan ng batas, kung tayo ay haharap sa husgado, ang Diyos ang naagrabyado. At sino ang nagkasala? Tayo. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang hinihinging katarungan ng batas. At ibinigay ng Diyos ang kabayaran na yan para sa kasalanan. Kasi hindi kayang bayaran ng tao ang kasalanan o ang sagot na solusyon para sa kanyang kasalanan. So before, nung wala pa tayo kay Kristo, itong ating katatayuan, our position is in Adam. Pero dahil kay Kristo, nabago ang lahat. Now, in Romans chapter 5, verse 12, sabi niya rito, mabilis ba? Okay lang? Romans chapter 5, verse 12, therefore, just as through one man sin entered the world, ang tinutukoy diyan ay walang iba kundi si Adam. Dahil sa isang tao, dahil sa kanya, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. And dead through sin, and thus death spread to all men because all sinned. Now, dahil sa pagsuway ni Adan, dahil sa kasalanan ni Adan,
ang kasalanan ay pumasok sa lahat ng tao at ang kamatayan sa lahat, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Now, ang pagiging makasalanan ng isang tao, hindi ka makasalanan dahil gumagawa ka ng mali. Akala natin, kaya ka makasalanan kasi sumusuway ka sa utos ng Diyos. Kaya ka makasalanan kasi gumagawa ka ng mali. Ang kasalanan ay kalikasan ng tao, buhat ng siya'y isilang. Lahat tayong ipinanganak sa mundong ito, ipinanganak tayong makasalanan dahil kay Adan. Dahil sa ating ugnayan kay Adam, lahat tayo ay ipinanganak na makasalanan. At dahil ipinanganak kang makasalanan, nagtataglay tayo ng stubborn spirit. Pagiging matigas ang ulo. Disobedient, masuwayin sa Diyos. Kaya nga the essence of sin is ignoring the rightful authority of God. Ang kasalanan ay pagbaliwala o hindi pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang kasalanan ay pagsuway. Kaya nga kahit alam mo na ito ang batas, dahil may kasalanan, susuway ka. Kasi lahat ng tao ipinanganak na makasalanan. Sinners ka hindi dahil gumagawa ka ng kasalanan, sinners tayo dahil ipinanganak tayong makasalanan. At ang kasalanan ay kalikasan ng diablo. Kaya nga pag sinabing sinners possessing the nature of the devil, kahit ayaw mong tanggapin, yun ang katotohanan. Lahat ng taong ipinanganak sa mundong ito ay nagtataglay ng kalikasan ni Satanas. At dahil nagtataglay ka ng kalikasan ni Satanas, nakaposisyon ka kay Adan, at ang kasalanan ay dumating kay Adan at ang kamatayan. Kaya tayo ay subject sa kamatayan. At ang mundong ito ay fallen world. Ang tawag nga dito, fallen world. Ang mundong ito ay bagsak sa kanyang kalalagayan. Kaya habang nandito tayo sa mundong ito, hindi tayo mauubusan ng problema. May mga problema tayong mararanasan. Pero salamat, ang biyaya ng Diyos ay higit pa sa ating problema. Amen po? And then next, Romans 5:18. Therefore, as through one man's offense, judgment came to all men. No, si Adan ang nagkasala, si Adan ang sumuway, at yung kasalanan ni Adan, yung resulta ng kamatayan, minana natin, at dahil doon, tayo ay nasa ilalim ng parusa. Sabi ng Romans chapter 5 verse 18. And then resulting in condemnation. And then sabi niya, even so through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. Ang tinutukoy diyan ay si Jesus Christ. Man's righteous act, the free gift. Ano yon? Kaligtasan. Ang kaligtasan ay regalong kaloob na libre, walang bayad. Alam mo kung bakit libre? Bakit walang bayad? Kasi merong nagbayad para sa iyo. At ang Diyos ang nagbayad. At sino ang kabayaran? Si Jesus ang ipinambayad para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Ang kasalanan ang nagresulta, nagpahirap sa buhay ng tao. Ang bigat ng parusa ng kasalanan ay kinuha ni Jesus upang ang kaligtasan ay maging magaang para sa iyo. Amen po? Hindi mahirap tanggapin ang kaligtasan. Magaang ang kaligtasan kasi yung bigat ng parusa para sa kasalanan ay kinuha ni Jesus. So si Jesus ang naging kabayaran. At dahil doon, dumating ngayon ang pagpapatawad. Ang tao ay na-justify. Pinawalang sala. Hindi ka lang pinatawad, kundi pinawalang sala ka ng Diyos. Ibig sabihin, dahil kay Kristo, hindi ka nahahabulin ng batas ng Diyos para parusahan. Amen po? Kasi ikaw ay pinalaya mula sa batas. And then tuloy natin. Kaya nga in Romans chapter 8 verse 1, sabi roon,
There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Bakit? Kasi na-justify ka na. Pinawalang sala ka na. Hindi ka lang basta pinatawad, pinawalang sala ka. I-declare ng Diyos na ikaw ay hindi nagkasala. Iba kasi yung binigyan ka lang ng pardon eh. Di ba? Sa mundong ito, halimbawa, yung isang tao na naakusahan ng kasalanan, na humaharap sa husgado, at dumaan ka sa paglilitis, at kapag ikaw ay napatunayang nagkasala, parurusahan ka. Pero kapag ikaw ay napatunayang hindi nagkasala, ang sasabihin ng judge, not guilty. Hindi siya parurusahan. Palalayain siya. Pero kung pag-uusapan ng kasalanan, sino ba rito ang hindi guilty sa hukuman ng Diyos? Meron bang malakas ang loob diyan na magtataas ng kamay na wala siyang kasalanan? No, lahat tayo guilty pag pinag-usapan ng kasalanan. Pero alam niyo po ang ginawa ng Diyos, dahil binayaran ng Diyos ang kasalanan at ang pambayad ay si Jesus para tayo ay tumanggap ng kapatawaran. No, binayaran ng Diyos ang ating pagkakasala, si Jesus ang namatay para sa atin upang ikaw ay tumanggap ng kapatawaran. At nung ikaw ay pinatawad ng Diyos, dineclare ng Diyos, ikaw ay pinawalang sala ng Diyos. Nung ikaw ay pinawalang sala, dineclare ng Diyos, not guilty. Hindi nagkasala. No, ganun ang ginawa ng Panginoon. Hindi ka lang basta binigyan ng pardon o pinatawad. Ang ginawa ng Diyos, dineclare na you are not guilty. Pero kung titignan ang realidad, guilty ka, nagkasala ka eh. Pero nung ginawa ng Diyos, lahat ng kasalanan mo binura. At wala nang hahabulin sa iyo ang batas. Kasi sa kanyang harapan, ikaw ay naging matuwid. Kaya nga may sinabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, wala siyang kasalanan, ngunit ginawang kasalanan upang sa pamamagitan niya, ikaw ay maging katwiran ng Diyos. Hindi ka lang na-justify, hindi ka lang pinawalang sala, ginawa ka pang matuwid ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo ay naging katwiran ng Diyos. Before kay Adam, tayo ay unrighteous. Kaya kahit gumawa ka ng mabuti, kahit magbigay ka sa simbahan, ang tingin pa rin sa iyo ng Diyos makasalanan. Kasi dahil kay Adam. Pero dahil kay Jesus Christ, ikaw ay naging katwiran ng Diyos. Before, nung tayo na kay Adam, tayo ay alipin ng kasalanan. Pero ngayon kay Kristo, tayo ay pinalaya sa kasalanan. Before, nung tayo na kay Adam, tayo ay nasa ilalim ng parusa. Pero ngayon kay Kristo, hindi ka na parurusahan. Before, nung tayo ay na kay Adam, tayo ay nasa ilalim ng batas. Pero ngayon, dahil kay Kristo, tayo ngayon ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, ng grasya ng Panginoon. Kaya dapat maunawaan natin itong posisyon na meron tayo ngayon na tinatamasa natin dahil kay Kristo Jesus. And then sabi niya, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Kasi before, nung tayo na kay Adam pa, nabubuhay tayo ayon sa pita ng laman. Pero ngayon, tayo'y nabubuhay sa patnubay ng Espiritu Santo. Ito yung dapat na maunawaan natin bilang mananampalataya. Kasi hindi pwedeng nasa spirit ka, at the same time, nasa flesh ka. Hindi pwedeng nasa grace ka, tapos balik ka na naman sa law. Hindi pwedeng righteous ka ngayon, pag-araw ng linggo, pagdating ng ibang araw, ang righteous ka. Hindi pwedeng holy ka ngayon, tapos pag-ara ng ibang araw, sinners ka na naman. Hindi po ganon ang buhay Kristiyano. Tandaan po natin, nung tayo ay ma-born again, ma-regenerate ang ating spirit, napatay dahil sa kasalanan. Pinalaya tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan. Wala ka na sa flesh, nasa spirit ka na.
ang nagro-rule sa atin, walang iba kundi ang patnubay o ang banal na Espiritu Santo. Wala ka na sa ilalim ng kapangyarihan ng batas, nasa ilalim ka ng biyaya ng Panginoon. Kasi minsan itong nagiging problema sa mga Kristiyano na minsan pag nakagawa tayo ng mali, sasabihin natin, oh, flesh yan, laman yan. Oh, nagagalit ka na naman. Hindi yan spirit. Laman yan, pita yan ang laman. Tandaan niyo po, nung tayo ay makipag-isa kay Kristo, wala na tayo sa flesh. Nawala na yan. Tayo ay nasa spirit ngayon. Ang nagahari sa atin ay ang banal na espiritu. Ang nagpapatnubay sa atin ay ang banal na espiritu, hindi ang laman. Tignan natin to. Pag-aralan natin yung passion and desire of the flesh. Sa Galatians, may binanggit siya in book of Galatians chapter 5 verse 17. Kasi magkakontra yan eh. Kaya sabi ng iba, yung mga Kristiyano, minsan makalaman, minsan maka-espiritu. Minsan ang bait, minsan masungit. Minsan mukhang Kristiyano. Minsan, bahala na kayo kung anong tawag niyo. Sabi niya, for the flesh lusts against the spirit. So magkalaban siya. Ang pita ng laman, laging kontra sa ninanasa ng Espiritu Santo. And the spirit against the flesh. Yung Holy Spirit, laban din siya sa ninanasa ng laman. And these are contrary to one another so that you do not do the things that you wish. Now, etong sulat na yan ni Paul sa Galatian, sinulatan niya dyan ng Galatian Church. No, hindi ibig sabihin niya na kapag ikaw ay Kristiyano, minsan nagmamanifest pa yung flesh. Kasi ang flesh merong desire. Ano ang passion and desire ng flesh? Laban sa ninanasa ng Espiritu Santo. Yun ang kanyang passion. Ang passion niya gumawa ng kasalanan. Ang passion niya labagin ang sinasabi o batas ng Diyos. Yun ang kanyang passion, yun ang kanyang desire. Yun ang kanyang ninanasa. Pag nabasa nyo ng Galatians chapter 5, sa mga sumunod na talata niya 19, pinakita doon yung lust of the flesh. No, basahin nyo na lang. Assignment yun. Para malaman nyo. Pero may binanggit si Paul. Tignan nyo po. In verse 24, and those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desire. Kung ang passion ng flesh, ang desire ng flesh ay labagin ang utos ng Diyos, against sa ninanasa ng Holy Spirit, against sa kalooban ng Diyos, pero sabi ni Paul, sa Galatians 5:24, ang sino man na kay Kristo, na ipako na ang pita ng laman ang mga nasa nito. Sa Galatians 5:20, may sinabi si Paul, I have been crucified in Christ, for I no longer live, but Christ lives in me. Sabi ni Pablo, hindi na ako nabubuhay. Hindi na yung makalaman na Paul ang nabubuhay. Ang nabubuhay na si Kristo. Yung pita ng laman na ipako sa cross, namatay, kasamang inilibing. O tignan nyo po, etong mga ilang linggo, i-celebrate na naman yung Holy Week. Sa amin po sa Bulacan, sikat yung lugar namin, lalo sa Paumbong, kasi may nagpapapako doon sa cross. Talagang nagpapapako. Sabi ko nga, para mas makatotohanan, sibat hindi sa tagiliran. Kasi pako lang eh. No? Dapat sinisibat. Pagkatapos, dapat mamatay. At kung talagang si Kristo siya, mabubuhay siya pagkaraan ng 3 araw. No, laganap doon, maraming nagpepenitensya. Makikita mo yan pagdating ng Holy Week, nagpapapako sila, sinusugatan nila ang kanilang mga katawan. Kasi sabi nila, pakiramdam namin, pag ginagawa namin to, napapalapit kami sa Diyos. Now, maling-mali sila. Hindi nila kayang tapatan ang ginawang pagpapakasakit ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, sabi ni Pablo, in Galatians 5:20, alam niyo ba, nung i-declare ni Paul yan, si Jesus Christ ay naipako na. Nung ma-encounter ni Paul si Jesus Christ sa Damascus, ang na-encounter niya ay risen Christ, yung Kristong nabuhay na muli. So, ibig sabihin, nung ipako si Jesus sa cross, si Paul hindi pa naboborn again. Isa siyang Pariseo na kumakalaban sa iglesia ng Diyos. And then, dun sa book of Acts, na-encounter niya si Jesus Christ.
Nagkaroon siya ng personal encounter. At ngayon, si Paul ay ginagamit ng Diyos bilang mangangaral ng ebanghelyo ng biyaya, the gospel of grace. And yet, i-declare ni Paul, sabi ni Paul, I have been crucified in Christ. Nung si Jesus ay ipako noon sa cross, kasama akong ipinako. Kasamang namatay ang makasalanang Pablo. Ang pita ng laman ay namatay, na ipako. At kung ako may buhay, ang nabubuhay ngayon si Jesus Christ. Ako ay nakaposisyon kay Kristo ngayon, hindi na kay Adan. Now, ang big sabihin ni Paul, lahat ng tao na nakipag-isa, tumanggap kay Jesus Christ, kasamang naipako sa cross. Alam po, mas blessed po tayo doon sa tulisa, sa isang magnanakaw na naipako, na kinilala si Jesus Christ. Di ba 3 yung ipinako? Si Jesus yung nasa gitna. Yung isa ay nilait si Jesus. Pero yung isa, kinilala si Jesus. Ano sabi niya? Jesus, alalahanin mo ko pag naghahari ka na. Ano sabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ipinako sila sa magkahiwalay na cross. Pero alam niyo ba, ikaw na nakipag-isa kay Kristo, kasamang ipinako kung saan ipinako si Jesus. Kung saan siya inilibing, kasama kang nilibing. Kaya sabi ni Paul, I have been crucified in Christ. Napako na ako, namatay na ang lumang Pablo, na dati nakaposisyon kay Edom, alipin ng kasalanan, lumalabag sa batas ng Diyos. Ang meron ako ngayon, si Jesus, at ang pananampalatayang ipinamumuhay ko ay pananampalataya ni Kristo. Nabubuhay ako ngayon sa Espiritu, hindi sa laman. Sabi ng Galatians 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Anong sabi rin? If anyone in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Now tignan niyo po. Sabi ron, the old has gone. Kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, lahat ng luma mong pagkatao ay naglaho na. Kapag ikaw ay na-born again, lahat ng iyong nakaraan, mawawala yon. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Tignan niyo po ito. Lahat ng bagong silang na sanggol ay walang batik ng nakaraan. Naniniwala po kayo? Kailan nagsisimula ang buhay niya sa mundong ito? The moment na ipinanganak siya. So wala siyang nakaraan. Amen po. Ewan ko po kung merong nakaraan ng bagong silang na sanggol. Pero wala siyang nakaraan. Nagsisimula ang buhay niya nung siya ipinanganak. Kaya nga may birthday eh. Nung ikaw ay ma-born again, lahat ng iyong nakaraan nawala na. Kaya anong hahabulin sa iyo ng batas? Pinatawad ka ng Diyos. Past, present, future. Amen po. Yun ang hindi maintindihan ng iba. Minsan sabi nila pag namatay ka, harap ka sa hukuman ng Diyos, may parang isang malaking television, yan ang pinaggagawa mo noon. Hindi po ganun. Kasi lahat ng nakaraan mo, sabi ng 2 Corinthians 5:17, lahat naglaho. Hindi na yun alalahanin ng Panginoon. Halimbawa, na-born again ka at the age of 30. Yung 30 years mo noon, puro kasalanan ng yung pinaggagawa. And then na-born again ka. Alam mo ba, yung 30 years mo noon, lahat yon mabubura. Lahat yon hindi na maaalala ng Diyos at hindi na niya alalahanin magpakailanman. Ang tinitignan ng Diyos ngayon, yung bagong ikaw kay Kristo Jesus. At ikaw ay tinatanggap ng Diyos, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Jesus. Kaya minsan, pag marami tayong problema, lalo yung iba pag nagkakasakit, anong sasabihin nila? Kaya siguro ako nagkakasakit kasi inaani ko yung mga kasalanang pinagagawa ko noon. Kaya siguro ganito yung buhay ko kasi yung kasalanang ginawa ko dati, inaani ko ngayon. Sinong may sabi noon? Ibabanggayan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, lahat nawala na. Amen po? Oo, meron tinatawag na natural consequence of sin. Earthly consequence of sin. Kahit na born again ka, pag may ginawa kang mali, may consequence yun. Magkakaproblema ka. Hindi tayo mawalan-walan ng problema eh. Alam mo, marami sa mga problema na ating nararanasan, tayo rin ang may gawa. Ang tawag doon, man-made problems.
At marami din sa mga pagsubok natin na ating pinagdaraanan, minsan tayo rin ang may dahilan. Tapos isisisi natin sa demonyo. No? Ito talaga si Satanas, wala talagang magawang magaling eh. Ikaw talagang walang magawang magaling. Doon sa mga nagagawa natin, mga maling desisyon na nagagawa natin. So may consequence yun. Pero salamat kasi meron Diyos na mapagpatawad. Kaya nga nung ikaw ay ma-born again ngayon, ma-regenerate ang iyong spirit, yung passion at desire ng flesh, wala na yan. Ang meron ka ngayon, desire ng Holy Spirit na sundin at gawin ang kalooban ng Diyos. Amen po? Romans 8:9. Yan. Introduction pa lang po yun. Ito yung binasa natin kanina. Balik tayo sa binasa natin kanina. Ito yung ating verse eh. Kaya nga sa Romans chapter 8:9, ito yung pinaka-conclusion yan eh, ng verse 9. Matapos talakayin mula sa chapter 5, yung pita ng laman, yung sitwasyon ni Paul na sabi niya, gusto kong bumait pero di ko magawa. No, nararanasan mo ba yung gusto ko talagang magpakabait, pastor, gusto ko maglingkod sa Diyos, kaya lang, ang dami kong problema eh. O, tignan natin, sabi niya rito, but you are not in the flesh. Sabi ni Paul, kausap niya dyan mga believers, mga mananampalataya. Sabi ni Paul, but you are not in the flesh, but in the Spirit. Wala ka na sa laman. Nasaan ka na sa Spirit? Kasi wala ka na kay Adam, na kay Jesus Christ ka na. Ang nagro-rule sa'yo, hindi yung pita ng laman. Kasi yung pita ng laman na ipako, namatay sa cross. Nung ikay makipag-isa kay Kristo, nailibing na yan. Hindi yan katulad ng isang kwento. Alam niyo po yung kwento kay Pedrong magwiwiting? Alam niyo yon? Hindi niyo alam? Hindi ko na ikikwento. Meron pong kwento, ang pangalan niya po ay si Pedrong magwiwiting. Isang araw itong si Pedrong magwiwiting ay na-invite ng kanyang kaibigan sa isang gawain ng Panginoon. Isang church. And then nung umating siya sa church, nalaman niya ang isang makasalanan, kapag hindi nagsisi ay may impyerno, natakot siya ngayon. Ginawa niya, tinanggap niya si Jesus Christ bilang Lord and Savior. Pag uwi niya ng bahay, pumunta siya sa likod at humukay. Pagkatapos sabi niya, si Pedro na dating magwiwiting, makasalanan, sugarol, babaero, ay patay na dahil kay Kristo. Pagkatapos sinabunan niya, nilagyan niya ng cross, nakalagay, R.I.P. Rest in peace. Kinabukasan, dumating ang kanyang kaibigan na si Juan, na nagpapatayan ng wedding. Sabi ni Juan, Pedro, taya ka ng wedding, baka tumama ka. Sabi ni Pedro, si Pedro na dating magwiweting ay patay na. Nagtaka ngayon si Juan, sabi niya, paano nangyari yon? Tara, punta ka sa likod bahay. At ipinakita niya ang inukay niyang libingan. Diyan nakalibing si Pedrong dating magwiweting. And then umuwi ngayon si Juan. Kinabukasan, bumalik uli si Juan. Masigasig eh. No? Ang mga demonyo talaga masigasig kaysa sa mga born again. Pinatatayan niya uli. Sabi ni Pedro, ganun pa rin. Si Pedro na dating magwiwiting ay patay na. And then, pangatlong araw, bumalik uli si Juan. Sumisigaw, sabi ni Juan, Pedro, nako. Inom muna ako tubig. So bumalik ngayon si Juan, sabi niya, Pedro, nako, alam mo ba, yung numerong tinatayaan mo sa wedding, tumama. Alam mo kung magkano tinamaan? 50,000. Alam po, nung marinig ito ni Pedro, si Pedro ay biglang nalungkot. Sabi niya kay Juan, sige, umalis ka na. Biglang pumunta sa likod bahay at hinukay ang libing ang kanyang ginawa. Sabi niya, si Pedro na dating magwiwiting, makasalanan, sugarol, babaero, pagkaraan ng 3 araw, nabuhay na muli. Alam po, yun ang problema minsan sa mga Kristiyano. Akala natin ganun lang. Pero tandaan niyo po, nung tayo ay mamatay dahil kay Kristo, tayo ay patay na sa kasalanan. Hindi na yan nabubuhay.
Ang problema kasi minsan, kahit na kay Kristo na tayo, yung sin consciousness hindi mawala-wala. O, tuloy natin. Ayun ko na ilagay ko rito. God positioned us in Christ. O, tignan niyo po. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Tignan niyo po, sabi niya rito, ito kasi problema natin minsan kahit na born again na ako, o na born again na tayo, may tendency pa rin na makagawa tayo ng pagkakamali. Alam mo bakit? Kasi nandito pa tayo sa katawang ito. Yung katawang ito, prone to sa kasalanan. Ginagamit ng devil yung mga bagay sa mundong ito para i-tempt tayo na magkasala. Pero hindi ibig sabihin, kapag nagalit ka, nakagawa ka ng mali, ang nananaig ay flesh. No, sabi nga sa Bulacan, hindi ba napansin yung mga manok na pag pinatay na, kinatay na, patay na, pero may kislot pa. Tawag dong kislot. Umikislot pa. Yung isda nga, tinanggalan mo na ng hasang, tinanggal mo na yung bituka, nung lulutuin mo na, kumikislot pa. May kislot pa ng kasalanan. Kasi yung ating katawan, matagal na nasanay sa paggawa ng mali. Parang ganito. Sabi nga kanina, kung na-born again ka at the age of 30, let's say, nung 30 years mo, sanay kang magsulat sa kaliwa. 30 years, nag-aral ka, mula kinder hanggang mag-college ka, kaliwa ang ipinansusulat mo. Tapos dumating ang araw, tinuturuan kang magsulat sa kanan. Madali ba? Mahirap, hindi ganun kadali. May struggle. Nung tayo ay may pag-isa kay Kristo, lahat ng kalikasan na meron si Adam na nasa atin, wala na yon. Kasalanan, wala na yon. Yung flesh, wala na tayo sa ilalim ng flesh. Nasa patnubay tayo ng Spirit. Kaya lang yung ating kaluluwa, yung ating karakter, nasanay tayo na gawin ang mga bagay na ito. At doon tayo nag-i-struggle ngayon. Sanay tayong gumawa ng mga diskarte na kahit minsan mali, kahit Kristiyano ka na, dumidiskarte ka pa rin. Na alam mo namang mali. And then salamat sapagkat may Holy Spirit na nagre-remind sa atin. Hindi ibig sabihin na meron kang nagawang pagkakasala, ang flesh na ang umiiral. Tandaan natin, yung flesh patay na yan. Wala ka na sa patnubay ng laman. Nasa ilalim ka ng patnubay ng banal na Espiritu Santo. Kaya merong struggle. Kaya nga sabi ni Jesus, sabi rito ni Paul, and if Christ is in you, the body is dead because of sin. Kasi itong katawang ito, mamamatay pa rin ito kahit tinanggap mo si Jesus Christ. Bakit? Kasi nga dahil kay Adam. No, kung babalikan natin, sabi rito, in verse 12, therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin. Dahil sa kasalanan ni Adan, ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao. Kaya kahit tinanggap mo na si Jesus Christ, mamamatay pa rin yung physical na ito. Ano pa rin to? Subject pa rin to sa death, sa kamatayan. And then, mahabang panahon na itong katawang ito, ang ipinamuhay niya, paggawa ng mali. Tapos na born again yung spirit mo, nagkaroon ka ng regeneration spirit, si Jesus Christ na ang nakatira sa loob ng iyong pagkatao, pinapatnubayan ka ng Holy Spirit, tinuturuan kang gawin ang mabuti. Tinuturuan kang lumakad sa biyaya ng Diyos, and yet nag-i-struggle tayo minsan. Kaya nga ang problema, ikaw mismo. Hindi yung asawa mo. Lakas ng tawa niyo ron So kasi ang bilis natin magturo. Nandun sa loob, pero salamat kasi yung Holy Spirit, kaya kailangan natin ng Holy Spirit, siya ang nagre-remind sa atin na hindi ka na ganyan. Hindi ka na si Pedrong magwiwiting. Hindi na yan ang buhay mo. Ang buhay mo ngayon nakatago kay Kristo. Ang identity, meron ka identity ni Jesus Christ. You are blessed and highly favored. Yan ang ating identity. We are accepted in the beloved. Kung paano tinitignan ng Diyos si Kristo ng may pagmamahal, ganun din ang pagtingin sa iyo ng Diyos. Kung paano pinapaboran ng Diyos si Kristo, same favor ang meron ka. Kung paano si Jesus Christ ay pinagpalang lubos, same blessing na meron ka. Iya't minsan nahuhulog tayo sa pagkakasala kasi nandito pa tayo sa katawang ito. So, tignan niyo po. Pagdating sa verse
Romans 8:11. Tingnan nyo. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he will raise Christ from the dead, will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Yung Holy Spirit na bumuhay kay Jesus, yun yung Holy Spirit na nasa atin. Kaya nga in the last day, ito yung hinihintay natin, yung blessed hope ng church, na sa kanyang muling pagbabalik, itong katawang lupa na ito ay papalitan ng katawang makalangit. Same body na meron si Jesus nung siya'y mag-resurrect, same body ang atin tatanggapin. Hindi na katawang nabubulok, kundi katawang glorified. Kaya in the last days, papalitan to kasi itong katawang ito prone to eh. Nangihina to, napapagod to, tinatamad mag-church minsan. O hindi lang minsan, mas madalas kung minsan. Minsan tinatamad mag-pray, tinatamad magbasa ng Biblia, tinatamad mag-tithes and offering. Nakakatamad ba yun? Minsan giver, minsan kuripot. Minsan, ang tindi ng ating pananampalataya, minsan naman, nanghihina tayo. Kasi nandito pa tayo sa katawang ito, kaya nga sabi ni Paul, minsan dumadaing tayo sa katawang ito eh. Kasi nga itong katawan natin, nandito pa rin tayo sa fallen world. Kaya nga sabi na, unfair naman, walang fair sa mundong nasa ilalim ng kasalanan. Bagsak ang mundong ito sa kasalanan. Kaya kailangan ng mundong ito si Kristo. At tayo ang gagamitin ng Diyos para sa kanila. So, hindi ibig sabihin nagkamali ka, ang nagro-rule na sa buhay mo ay ang flesh. Wala na ang flesh, patay na yan. Tayo ay pinaprocess ngayon ng Panginoon. Nung ikaw ay maborn again, ang gagawin ng Diyos, itatransform ang buhay mo. Kaya nga sabi ni Paul sa Romans chapter 12, sabi niya verse 1 and 2, be transformed. Sabi niya sa verse 1, I urge you, my dear brothers and sisters in Christ, offer your bodies, yourselves as a living sacrifice. Ang ginamit niya, self, yung soul, yung character mo, yung sarili mo, ihandog mo yan sa Diyos bilang handog na banal. At kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ito ang yung spiritual na paglilingkod sa Diyos. Ang ginamit sa iba ay spiritual act of worship. Sa iba naman, spiritual act of service. Kasi ang pagsamba ay paglilingkod sa Diyos. At ang paglilingkod mo sa Diyos ay pagsamba mo sa Diyos. Amen po. I-offer mo yan, ibibigay mo yan. Kasi ang nagro-rule na sa iyo, si Jesus Christ, ang Holy Spirit nang may control sa iyo. Yung buhay na meron ka ngayon ay buhay ni Kristo. Ikaw ngayon ay pinaburan ng Diyos. Ikaw ngayon ay pinagpala ng Panginoon. Eh sabi niya sa verse 2, but be transformed by the renewing of your mind. Baguhin yung kaisipan. Wag na kayong conscious sa flesh. Kasi wala ka na dyan, naipako na yan, patay na yan. Wag tayong maging conscious sa kasalanan. Dapat conscious tayo sa biyaya ng Diyos. Conscious tayo sa pag-ibig ng Diyos. Yet, nagkakamali ka, pero mahal na mahal ka ng Diyos. O nakakagawa tayo ng mga bagay na minsan labag sa kalooban ng Diyos, pero mahal na mahal ka ng Diyos. At ang Holy Spirit, lagi kang nire-remind, hindi na yan ang buhay na meron ka. Ang meron ka ngayon si Kristo Jesus. Ikaw ay pinagpalang lubos dahil kay Kristo. Amen po? Yan, tatapusin na natin. Our position in Christ is a result of our new life in Christ. And then, it's a perfect and complete. Perfect and complete. Hindi man tayo perfect minsan, pero perfect ang Diyos na nakatira sa atin. Perfect si Jesus Christ sa buhay natin. At dahil kay Jesus, tayo ay kompleto na. Amen po. This position does not ever change. Hindi yan pabago-bago. Pag may problema ka, flesh. Pag masayang-masaya ka, spirit. Hindi po ganun. Hindi nagbabago ang iyong posisyon. Mananatili kang nakaposisyon kay Kristo. Our position can only be known through God revealing it to us. Nung tayo ay na kay Kristo, binigyang buhay tayo ni Kristo, at ang Holy Spirit nang nakatira sa atin, kaya ang buhay natin nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Amen po. And taong nakipag-isa kay Kristo ay taong nakaposisyon kay Kristo. Pagpapalain ka ng Diyos, hindi dahil mabuti ka,
Pagpapalain ka ng Diyos dahil mabuti siya sa buhay mo. Pagpapalain ka ng Diyos dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, hindi sa mga gawang gagawin mo. Bago mo pa nga gawin yan, pinagpala ka na eh. Pagising mo sa umaga, pinagpala ka na. Mabubuhay ka sa pinagpalang buhay dahil kay Kristo Jesus. Amen po. Salamat po sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Praise God. So, dako po tayo sa banal na communion. Alam po, mahalaga na maunawaan din po natin ito. Every time na tayo po ay magse-celebrate ng Holy Communion. Kasi minsan, yung iba, dahil may nagawang kasalanan, tingin ko, hindi ako karapat-dapat tumanggap ng banal na komunyon kasi nagkasala ako. Tandaan niyo po, kung paano kay Kristo ay pinosisyon tayo ng Ama, sa Holy Communion, ang nagka-qualified sa atin, hindi tayo, kundi si Jesus Christ. Bigyan ko kayo ng halimbawa. In the Old Testament, kapag ang tao ay nagkasala, ayon sa Levitical law, para siya ay patawarin, kinakailangan magkaroon ng sacrificial animal. Isang tupa na lalaki, dapat papasa ito sa pamantayan ng batas. Susuriin ito ng saserdote. Let's say, nagkasala ako. Para tumanggap ako ng kapatawaran, magdadala ako ng tupa. Dadaling ko to sa templo, sa harapan ng pari, yung kasalanan ko ililipat sa tupa, at yung tupang pumasa sa pagsusuri ng pari, ay ipapasa naman sa akin. Pagkatapos, papatayin ko yon. Yung tao ang papatay, hindi yung pari. Yung gagawin ng pari, yung dugo ng tupa, ibubuo sa paligid ng altar. At sa pamamagitan doon, ang tao ay pinapatawad. So, malaya na siyang makapasok sa templo at muling sumamba. Ang picture noon si Jesus Christ. Tignan niyo po ang sinusuri, hindi yung taong may dala ng tupa. Ang sinusuri, yung tupa na dala ng tao. Kaya every time nahaharap ka sa Diyos, sa banal na komunyon, hindi ikaw ang tinitignan ng Diyos. Si Jesus na namatay para sa iyo. Kaya ang nagqualified sa tao, every time na magse-celebrate siya ng banal na komunyon, tatanggap si Jesus Christ ang nagqualified sa atin. At salamat sa kanyang tinapos na gawa, tayo ay tumanggap ng pagpapala. Amen po.
Sabi po dito sa Romans chapter 11 verse 20. For I received from the Lord what I also pass unto you. The Lord Jesus on the night he was betrayed took bread, and when he have given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Ati po yung taas yung tinapay. Aming Diyos, salamat sa iyo. Salamat sa iyong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat sapagkat sa pamamagitan ng iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, na sa pamamagitan ng mga sugat at latay na iyong tinanggap, ay nagdulot ito ng kagalingan sa lahat ng sakit at karamdaman. Sa pamamagitan ng iyong katawan, kami ay lubos mong pinagaling at binigyan ng malusog na pamumuhay. Tumanggap kami ng yaman na hindi kayang ibigay ng mundo at higit pa sa kayang ibigay nito. At sa amin pong pagtanggap ng tinapay na ito na sumisimbolo ng iyong katawan, aming pinaniniwalaan na kami ngayon ay magaling na, malusog, pinaburan at pinagpala ng Diyos. Ating pong kainin. As natin ang Diyos. Sabi rito, in the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Panginoon, salamat sapagkat sa pamamagitan ng iyong dugo, pumasok kami sa isang bagong kasunduan. At sa kasunduang ito, kami ay tumanggap ng abot-abot na biyaya. Isang pagpapala, pabor, hindi dahil sa amin, Panginoon, hindi sa aming mga gawa, kundi dahil sa tinapos mong gawa. At salamat sapagkat sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus, kami ay iyong pinatawad. At ang kapatawarang ito, Panginoon, ay patuloy naming inaani hanggang ngayon, hanggang sa mga darating pang panahon. Salamat, O Diyos, sapagkat ngayon kami ay nasa ilalim ng biyaya, hindi na sa ilalim ng batas. Salamat, ating pong inumin. Oh, we give you praise. Thanks, O Lord God. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. You said in your words that it is done. Thank you, Jesus, for your life. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong buhay, Panginoon.
Maraming salamat sa iyong dugo, Panginoon, na kami ay nandirito, Lord God. Patuloy mo kami niyayakap, Lord God, ng iyong pagmamahal, Lord God. Patuloy namin nararanasan ng iyong pag-ibig dahil binigay mo ang kaisa-isa mong anak. Kaya maraming salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa Sunday service na ito, Lord God. Salamat, Lord, sa buhay ni Pastor Benedict, Lord God. Patuloy niyo siyang pagpalain, Lord God. Patuloy niyo siyang samahan sa kanyang mga ministry sa gawain, Lord God, na kanyang pinamumunuan, Lord God. Naniniwala kami, pinagpala mo na, Panginoon, ang lingkod mong ito, Lord God. Patuloy siyang ingatan, Lord, sa bawat pupuntahan niya mga bahay-bahay, Panginoon. Naniniwala kami, Lord God. Grabe ang ginagawa niyo, Lord God, sa buhay ni Pastor Benedict, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Pinagpala mo na, Lord, ang buong pamilya ng bawat pupuntahan niya, Panginoon. Salamat sa patuloy na paggamit mo sa kanyang buhay, Lord God. At naniniwala kami, Lord, na napakaganda ang nilaan mo para sa simbahan mo, Lord God, sa pamumuno ni Pastor Benedict, Lord God. Salamat ng maraming, Lord, at salamat sa buhay ng aming mga pastor, Lord God, na nasa lugar ng Canada, Lord God. Salamat sa patuloy na pagbibigay ng karunungan, kalakasan at pag-iingat sa kanila, Lord God. Salamat ng maraming. Bagamat malayo sila, Lord God, hindi lang ang distansya, Lord God. Patuloy kami nila nagagabayan, Lord God, sa lahat, Lord God. Salamat ng maraming at sa lahat ng aming mga kapatid na nandirito ngayon, Lord God. Hindi ko po alam ang nilalaman ng kanilang mga puso, Lord God, bagpas ikaw lamang. Ikaw lamang ang nakakaalam, Panginoon. Salamat sa answered prayer, Lord God. Salamat, Panginoon. Ikaw ang kanilang naranasan at nakilala, Lord God, sa lugar na ito, Lord God. Kaya maraming salamat sa mga first-timer, Lord God. Patuloy namin silang makakasama muli, O Lord God, sa araw ng linggo, Lord God. Salamat dahil naranasan kanila sa kanilang buhay. Naramdaman nila ang iyong pag-ibig, Lord God. Kaya maraming salamat, Lord. We glorify your mighty name. In Jesus' mighty name we pray. Ayan, muli salamat po sa buhay ni Pastor Benedict and syempre sa ating mga kapatid na nakasama natin sa araw na ito. Maraming salamat at muli po namin kayong makakasama sa next Sunday. Amen? Ayan, so patuloy po nating aralin at ma-experience ang presensya ng Panginoon sa araw-araw. Amen? Dahil sabi nga niya, Christ's life is our life. Amen? Thank you, Lord.